Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Hindi na nga umano makakatakas pa itong si Senator Riza Hontiveros o mas kilala bilang Hontivirus sa idiniklara ng Korte Suprema na siya ay makukulong. Isyong pangungurap sa PhilHealth ang dahilan kung ang virus na ito ay makukulong. Hindi na nga umano nakapagpigil pa ang Korte Suprema sa virus na ito dahil umano sa mga kabalbalan na kanyang pinaggagawa. At imbis na gawin ang trabaho bilang isang senador ay paninira ang kanyang pinaggagawa. Jason Za, may dagdag panabanat dito sa virus na ito. Hihimas na nga ng malamig na rehas itong si virus at sana nga ay mabulok na ito sa kulungan upang wala nang madagdag pang sakit ng ulo sa Senado at sa ating bansang pinakamamahal. Well, para nga sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ang isyung ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, "Big possibility Riza Hontiveros will be the second Napoles punished with 200 plus years in prison." At sabi din naman ng isang netizen, "Salamat po Sir Jay Sonza. Salbahe Riza Hontiveros ang ginagawa sa PhilHealth at sa gusto nila babuyin ang kalahi nilang Pilipino. Ano ba yan? Hindi sila para sa kalahi nila Pilipino. PhilHealth ayaw nilang pag-usapahan." At sabi din naman ng isang netizen, "Dapat mamidya rin ang akusa kay Riza Hontiveros saan din na lang pondo ng PhilHealth. Isa ako nadali na member ako, nagbayad sa hospital ng 30K, nang mag-claim ako binigay sa akin is 3,500 lang. Nang tanungin ang mga clerk, mga galit pa ako, anong silbi ng PhilHealth ay legit mo, akong nagbabayad, isa akong seaman." Ang sinasabi ng mga foreign investors, hindi naman problema actually sa konstitusyon. Ang problema natin, yung naririnig mo ng mga mamumuhunan ay yung pabago-bagong direksyon, pabago-bagong batas, pabago-bagong patakaran ng ating gobyerno sa kalagitnaan ng kanilang pamumuhunan na it's not the investors friendly. Ako man ang mamumuhunan, kung hindi ako nakakatiyak dun sa mga patakaran at panuntunan ng aking host government, magdadalawang isip, no? Kasi ang dami na, puro pledges. Natanggap na natin lahat ng pledges, lahat yata ng pangako na mamumuhunan meron. Pero ang problema, walang tumutupad, walang isa sa katuparan, gawa nga ng bantulot, no? Yung mamumuhunan dahil walang katiyakan yung mga policies, yung mga patakaran ng ating gobyerno. So, hanggat hindi malinaw itong bagay nito, wala rin una-una, hindi na sila magkasundo. Ang pinipilit ng mga congressman, sama tayo, isang botohan lang. Natural, ipapayag yung mga senador dahil bicameral nga yung system, voting separately yan. Pangalawa, it started on the wrong footing itong sistema nila. Kung talagang gusto mo magsusog ng saligang batas, ba't mo kinakailangan mangalap ng signature na mayroon ka pang anong tawag ito, may pakimkim ka pa. Doon nag-uumpisa yung problema kaya hindi totoong people's initiative ang nangyayari, kundi politicians' initiative. At saka, kung talagang didoso sila na ito'y, ang tawag nito, walang agenda, bakit sila takot? Ako, kung halimbawa ako, congressman, ako, senador, na talagang gusto kong tumulong, mabago yung saligang batas, hindi ko ikakailan na tumutulong ako, gumagastos ako, kasi para sa kabutihan ng tao yun ang problema kasi, sila mismo, sasabi na, hindi kami yung nasa likod niyan, hindi kami yung pero alam naman ng lahat, hindi naman tayo pinanganak kahapon para hindi malaman na hindi sila nagsusulong nito.
In my town, in my province, lahat yan, puro congressman ang gumagalaw. Kaya yun ang problema malaki dyan. Kulang sa katapatan, kulang sa honesty. Kaya tuloy napag-iisipan, baka merong ibang agenda. No? Sir, kung titimbangin dahil ang pinag-uusapan po natin dito ay kung pag-uusapan po halimbawa ang mandato, ang mga senador, national yung kanilang mandato. Ang sa Kamara naman, local and sectoral. Kung titimbangin po, sino pong mas mabigat sa kanilang dalawa? Kung pag-uusapan po, kung sino ang masusunod, voting jointly po ba o separately? Dahil doon po talaga ang dabakel sa issue na ito, sir, sa charter change. Ang masusunod, MJ, ang batas. Kasi nga, sabi ko nga, historically ganito yan eh. Sinabi na ng mga framers ng Constitution, 1987 Constitution, Ascuna, Davide, even itong si Munsod, no? Sinasabi nila, ang intensyon nila is for the establishment of a unicameral assembly, no, o Congress. So gumawa sila ng voting jointly, yun ang framer. Ang kaso, noong dumating na sila doon sa punto na iayos na nila yung legislative form of government, nauwi sila sa bicameral Congress, meaning merong lower house, may upper house. At ang rule dyan is voting separately palagi yan, no? So, ang problema nung maipasa nila yan, bago nila maipasa, hindi na nila binalikan yung una nilang napagkasunduan na voting, pagdating sa Constituent Assembly, kinakailangan magpulong sila as one body. Kasi nga, one body ang intensyon nila eh. Kaso siguro outvoted sila nung talagang inaano nila yung system, yung form of Congress, naging bicameral. So, in the absence of a rule, babalik ka ngayon doon sa 1935 rule na pwede ang Constituent Assembly ng Kongreso magmi-meeting jointly para susugan ang sariling batas, but they will have to vote separately. Yun ang rule eh. Kaya hindi matapos-tapos yung debate yan. Otherwise, pag sinunod nila yun, wala namang problema. Ang question, bakit ayaw sumunod sa alituntunin ng Kongreso on a bicameral form of legislation? Meron kang House of Representatives, meron kang Senate. Pagka gumawa ng batas, magbo-vote separately. So yun kaya diyan nagkakaproblema eh. Kasi kung susundin lang nila yung alituntunin na yan, wala silang magiging problema. Opo, so sa mga nangyayari... Pero kung to answer your question, Admar, simple. Pag sinabi mong national constituency, Senado meron. Ang Kongreso wala. Local yan eh. Ang bumoboto niyan, wala pang 200,000. Ang bumoboto sa Senado, pinakamababa, dapat meron kang 18 milyon. Oh. Wala yun. Di ba? Opo, sir, so sa mga tinuran po ninyo ngayong gabi, sa madalit sabi, pagsasayang po ng oras, itong mga talakayan ng dalawang kapulungan kung walang magpaparaya at walang susunod doon sa batas? Tiyak na hindi magpaparaya at hindi dapat magparaya yung Senado. Tiyak kasi pagka pumayag sila, practically pumapayag sila na mawala na yung Senado. And I don't think they will allow that, no? Pangalawa, kung ikaw ay estudyante ng batas, lalo na ng konstitusyon, alam mong ito'y yung voting jointly malayo doon sa inaatas ng batas, no? At sa intensyon ng framers of the Constitution. Now, to settle this, kung ako sa kanila, both of them, hindi magsampa sila sa Supreme Court so that proper assessment. Pero pag tinignan mo nga, marami ng jurisprudence dito na nagsasabi na pagka gano'n ang sitwasyon, magmi-meeting mo, sige, pag uupo kayo bilang isa, ano yung mga panukalang batas na yan, ano yung panukalang susog, panukalang revision, pagkatapos pagbubutuhan yan ng House of Representatives, 3/4, ang Senate, 3/4, yun. Pagka pareho sila ng boto, then isasubmit yan for a referendum. Opo, sir, sa nagdaampong survey, bago lang po si Partner Admar, nasa dulo po, pangalawa sa the least priority ng taong bayan
ito pong issue sa charter change. Ngayon po kung ipipilit ng administrasyon itong Chacha, lalo pat meron ng naging pahayag si Pangulong BBM hinggil po dito sa issue ng pag-amyenda sa ating pong saligang batas. Ano po kayang mangyayari? Nabanggit niyo po kanina, masama po ang naging simula ng kanila pong hangarin na amyendahan po ang ating pong saligang batas. Magandang hangarin mali yung sistema Ang sistema parang pataksil O sige, pumirma kayo rito, meron kayong ayuda. Kasi baguhin saligang batas. Hindi na sinasabi, nauupo sila sabay pagkatapos isa lang ang boto. Yung Senado at saka Kongreso, isa lang ang boboto sa kanila. 318 plus 24, natural, palaging talo yung 24 sa 318. Hindi papayag yun. So, yun ang problema. Ngayon, tapos, yung intention maganda O sige, kung economic reform, ano ba yung economic reform na babaguhin? Ano ba yung sagka para umasenso ang Pilipinas? In terms of foreign direct investments. Maganda yung intensyon Hindi natin kukwestiyonin yung intensyon. Ang problema yung pamamaraan at saka yung mga hidden agenda. Doon tayo nagkakaproblema Kung wala lang hidden agenda ito, Admar, matagal nang nailusot ito Mayong gabi, Sir Jay. Isa pa sa punto na iginiit or nabigyang diin ng dating Pangulo ay kung magbabago ka ng konstitusyon, huwag mong kalimutan yung existing constitution din. Na kumbaga, huwag mong gamitin ang, halimbawa kung meron kang babaguhin na para sa sarili mong benepisyo talaga. Yun yung isa rin sa, maliban doon sa, na merong umiiral na konstitusyon na nagsasabi niyan. So kahit na babaguhin mo yung mismong konstitusyon, sa pagbabago mo ng konstitusyon, habang binabago mo yung konstitusyon, in effect pa rin yung existing na konstitusyon. Correct. Simple lang yan. Kung talagang well-intention, matino yung intention mo, ang nakaangkla ka palagi doon sa existing constitution. Ano bang meron dito? Bakit mo babaguhin? Ano ba yung hindi naakma sa panahon? Yung mga ganon. But important din na yung ilalagay mong suso o panukala doon sa pagbabago sa konstitusyon ay hindi ka personally magbe-benefit. Kasi pagka gano'n ang nangyari, wala. Obviously, personal ang intention mo, hindi sa bayan. And maliban dito sa usapin ng pababago ng ating konstitusyon, Sir Jay, ay napag-usapan din itong Mindanao secession kung saan merong paglilinaw na ginawa ang ating Pangulo. Kasi after nung nagkaroon ng press briefing din, same na venue yata yun, napag-usapan na hiwalay na lang, magkaroon ng Mindanao Republic, na buksan yung ideya, kumbaga. At after nun, sandamakmak na mga komento agad mula sa mga opisyal ng gobyerno, mga mambabatas ang nagbigay ng pahayag. Parang hindi nila nakuha mismo ang gustong iparating ng Pangulo kung bakit nabubuksan yung ganoong ideya. Kung saan sinasabi na laging huli, laging wala sa priority ang Mindanao. Ang sa kanila agad, unconstitutional, labag sa batas yan, hindi yan maganda. Walang sumagot na parang, hindi namin nakakalimutan ng Mindanao, bubuhusan namin yan ng mga proyekto, bubuhusan namin, hindi na namin makakalimutan yan. Sir Jen, anong tugon mo rito? Alam mo, born out of frustration ang maraming dahilan. Number one, unang-una hindi bago yung intention total, hindi tayo naasikaso ng Imperial Manila Mabuti pa siguro magsarili na tayo. At hindi mo maialis yun, no? May mga ganun talagang school of thoughts na, kasi kung tutingnan mo, I may be wrong, no? Pero sa mga pag-aaral kasi, tayo ang nagbibigay ng malaking bagay para sa buong bansa, no? In terms of income, lahat ng mga minerals, mga natural resources, nandito lahat sa Mindanao. Pagkatapos, palagi na lang tayong kulilat sa
kapareho niyan, biglang hindi natuloy yung Mindanao Rail, hindi natuloy yung ibang proyekto. Palaging ganun ang nangyayari. So, ang tao hindi mo masisisi ngayon. Siguro mas maigi tayo na lang kasi at least yung income ng Mindanao para sa Mindanao. Ako, for one, I like the idea. Kasi unang-una, yun na ang trato kasi parang second-class citizen yung mga tao rito palagi. Ngayon, ang sasabihin, yung mga congressman, natural yung mga congressman, magsasalita yan lahat yan, naka-anchor lahat yung kanilang pork barrel doon sa anong tawag nito, sa kumpas ng speaker. Natural, you do not expect them to say anong tawag nito. But these are, pagka kinuwenta mo, 53 against several millions, ano ba hindi sila nakikinig doon sa constituent nila, kung gano'n, na sentimento. Pero, having said that, ito'y pagbubukas sana ng pagkaisipan sa mga namumuno sa ating bansa na, asikasuhin nyo kami. Yung pagkain nyo sa amin ang gagaling. Pagka nagka-problema kayo sa African swine dyan sa Luzon, dito kayo kumukuha ng baboy. Nagka-problema kayo ng avian flu, dito kayo kumukuha ng manok sa Mindanao. Naubusan kayo ng bigas, dito pa rin ang gagaling sa Mindanao. Di ba? Yung mga gold na yung mga opisina, bagamat nasa Makati, nasa BGC, lahat ng negosyo nila nandiyan pa rin sa North Davao Mining. Yung anong tawag nito, yung mga pineapple, yung mga saging, lahat yan dito sa Mindanao nanggagaling. Ang dami, baka dito nanggagaling. So, hindi mo masisisi na yung mga taga Mindanao, yaman man lang hindi nyo kami naasikaso ng gusto, mabuti pa magsarili kami. Iyon ang sentimento di asukal ng mga taga Mindanao. Sir Jay, consistent ba ang Pangulo sa kanyang mga previous na mga ng dating Pangulo Rodrigo Duterte, sa kanyang mga previous na mga pronouncement, lalo na nung binanggit niya last Sunday na walang big error ang si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi kita naulinig. Oo. Consistent ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga pahayag nang nabanggit niya last Sunday na walang big error na commit pa sa kasalukuyan si Pangulong Bongbong Marcos? Oo, walang pinagkalayo yan doon sa panahon ni Pinoy. Si Pinoy walang big error, pero yung mga tao niya sa baba, puro erroneous. Ganun din naman kung titingnan natin talaga, si President Marcos, wala pang ginagawang malaking problema, malaking pagkapalpakan. Ang problema, yung mga nasa niya, yung mga subalterns niya, ang dami ng error, no? Kapareho niyan, bigas, asukal, sibuyas, lahat yan. Meron maraming error. Pero si Marcos per se, wala pa. Unless ma-pinpoint in the final analysis na siyang kapural nitong PI na politician initiative. Siguro yun ang magiging malaking error niya, no? At saka, kung meron mang error, ewan ko kung error na matatawag yan, yung hindi niya kayang kantihin yung mga tao niya. Ang dami ng reklamo, ayaw niya sabihin na, "Stoy, tumahimik kayo." Ayaw na ng tao ng ganyan. Yung gano'n, malayo doon sa, kung nakagista mo kasi yung tatay niya, merong magagawa yung mga tao. Pero pag once na narinig niya na ayaw ng tao sa ginagawa ng mga ministro niya, ng mga alter ego niya, kumukumpas yung matanda, yung yumao. Na, "Hoy, tumahimik kayo, mali yan, ayaw ng tao na yan." Yung ganon. Ito kasi yun ang nakikita, yun ang impresyon ng tao ang dami ng palpak, bakit pinababayaan ni President Bongbong yan na ganyan ang mangyari? Ang sinasabi naman ng mga malilikot ang pag-iisip ng mga netizen, kaya daw walang nakitang big error si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasi wala naman daw trabaho. Wala naman daw na trabaho, kaya walang big error. Grabe naman Ayun naman yung sa kanila. Grabe naman kayo, mga kababayan. Kung alam mo, kung hindi mo malis din yun.
Kasi Umayon din si Sir Jay. pagka umikot ka, ano bang, lalo na kung nagbabailan ka, Mm. pagdating mo ng Samal, dati parang sungkaan lang yung daan. Kaya Ngayon, hindi na, parang burug-burug na mukha na eh. mas dumami pa. Ang hirap Grabe yan. Yan mo ng mga nagbabailan. Kasi noon, nung panahon ni Villar, yung siya pang DPWH Secretary, konting problema, inaayos ka agad eh. Oo. Mhm. How So about... yun ang yung Opo. nagsasapan ng comparison eh. Mhm. How about Dati, example na lang. Opo. Yung panahon hindi, ayaw mo natin mag-compare sana ng Duterte at Marcos, Pero yung estilo ng pagpapatakbo ng gobyerno, Yung si Duterte kasi pag sinabi niya, ayusin niyo yung karsada, ganun na yun. Magtrabaho ka. Pag hindi ka nagtrabaho, may problema ka malaki, So, yun ang hinahanap ng tao kasi ngayon eh, kapareho ngayon. Naglipanan na naman yung mga anong tawag nito? Yung mga nagbebenta ng droga, yung mga krimen, bagamat palaging ang problema kasi yung PCO, Presidential Communication Office, iba yung press release, iba yung nangyayari sa totoong buhay eh. Detached po ba? Detached? Malayo eh. Kapareho niya, sasabihin nila, meron ng employment na DTI, sinabi ganito. Ang hilig nila sa ganun eh. Pero pag tingnan mo, wala namang job availability. Sinasabi nila, eto na ang nalikom ni Presidente ilang bilyon na pledges. Pledges, hindi mo kailangan ipangalandakan yung pledges. Ang gustong makita ng tao, ano ba yung talaga actual foreign direct investment? Kahit na bumiyahe lang ng isang beses ang Presidente, nakakuha siya ng 1 billion, kinabukasan na yan. Nagbukas ng kumpanya. Alam ng tao, totoo yun. Pero pag pledges lang, parang parang kanta ni Bobot Mortis, my pledge of love cannot be broken, pero broken na siya. Opo. How about Sir Jay, dito naman sa consistency ng mga pahayag ng kasalukuyang Pangulo natin, Bongbong Marcos, kasi wala bang mga political accommodation lang din na ginagawa, lalo na dito sa usapin sa Chacha, kasi dati sinabi rin niya na wala sa kanyang priority. Pero biglang sulpot itong People's Initiative at wala naman siyang gaanong pagtutol talaga directly na pahayag doon sa controversial na People's Initiative kung saan doon nakalagay doon na tinatanggalan ng kapangyarihan ang Senado. Yung tungkol sa pagbabago ng isip, ako wala akong problema ron ba? Marahil doon at that time na binanggit niya yon, nakita niya na talagang walang priority, Ngayon siguro dahil sa pag-iikot niya, pag-abroad niya, isa sa mga feedback na sinasabi yung limitations on ownership, etc., is an obstacle for foreign direct investment. That's why nakita niya, sige, kailangan natin sigurong baguhin yung susugan yung saligang batas. Kasi hindi naman, wala namang ang gobyerno dapat nakikinig ka kung ano yung kailangan eh. So let us not fault the president for changing his mind, Pero yun na nga, hindi kasi malinaw eh. Hindi ko alam kung bakit patago yung susog sa saligang batas, yung amyenda. Kasi kung sinabi mo, mga kaibigan, halimbawa, hindi man siya, it doesn't have to be the president himself. Halimbawa, sinabi niya na, ng gobyerno na, ganito po ang sitwasyon natin ngayon. Ang Argentina o ganitong bansa, willing ho mga kapital sa Pilipinas, subalit, ito ho ang problema. Kaya ang nakikitang solusyon dito ay susugan ho natin, baguhin natin yung provision ng sa ating saligang batas. Maintindihan ngayon ng tao. So, paano natin gagawin yan? Dalawang baraan ho, pwedeng Constituent Assembly, pwede yung Constitutional Convention. Pero yan ho ang pangangailangan para magkaroon tayo, mag-jumpstart yung ekonomiya ng bansa. Kung ako nang makikinig na ngayon, narinig ko yan, may dahilan pala para baguhin natin ang saligang batas.
So kung magpapapirma yan, madali mo akong mapapapirma dahil in-explain eh. Ang problema kasi ngayon, nauna yung pagpapapirma, walang explanation. O, di ba? So lahat ng tao nag-iisip, uy, ano ba ito? Tapos may mga istorya na gustong mag-prime minister ng ganito, gustong extension ng ganito. Kaya nagkakaroon tayo ng problema. Ang dami nating tanggapan sa gobyerno na information, PCO, PIA, PTV4, Bureau of Broadcast, pero walang nagpapaliwanag. Speaking of pagpapaliwanag, Sir Jay. Kayo sa MSMNI, nagpapaliwanag kayo, pinasasara naman kayo. Oo nga, tapos sabi pa nung... Hindi nga panood ko, dyan sa SMNI, meron kayong nilalabas na mga dagdag na kaalaman bakit kinakailangan ng constitutional amendment. Wala akong nakikitang ganyan sa gobyerno eh. Ang nakikita ko yung pinalabas ni ano pangalan, Oñate, na gumastos pa ng hindi 55 million 210 million na yung kasi ito yan sa pang hindi ko gusto yung pagsisinungaling eh. Sabihin na hindi, 55 lang ginas. Loko, PBB yun eh. Meron na silang resibo, nagbayad silang 210 million eh. Para naman tayong pinanganak kahapon, maglulukohan pa eh. Oh. Sir Jay, speaking of information, dissemination, yung kaibahan ng pagsusulong ng pagbabago ng konstitusyon sa Duterte administration at Marcos administration, meron bang kaibahan kayong nakikita? Kasi sa pagkakalam ko, last Duterte administration, yung isinusulong nila na pagbabago ng konstitusyon, kabilang na rin yung federal system, form of government na isinusulong din nila, umabot pa sa punto na bumuo sila ng CONCOM. Ngayon yata parang parang hearing pa lang sa Senado and Kongreso. And nag-iikot sila sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tapos yung mga eksperto na yon gumawa ng mga suggestion, tapos ibinigay sa Kongreso, wala din namang, hindi umusad naman. Ngayon, nauna yata yung pagpapapirma, imbis na information dissemination, pero misleading daw kasi ayuda yung inikot. Mayroong ayuda ka basta meron kang pirma. Tapos ngayon, ang pinaka-latest, ang pinag-uusapan na, plebisito na. Hindi pa nga malinaw sa taong bayan kung ano nga ba yung mga dapat na baguhin. Kasi nga, hindi ko alam bakit nila nagsushortcut eh. Kasi nga, nung panahon ni Duterte, sinubukan nila sistema talaga. Nagbuo sila ng study group, tinignan nila kung ano yung mga dapat baguhin sa saligang batas, tapos diniscuss nila in public. Unfortunately, nung magkaroon sila ng pananaliksik, it would appear na hindi pa masyadong handa ang tao sa pagbabago, kaya inatras, hindi na tinuloy. Kasi paano may susulong isang bagay na alam mo na sinabi na ng tao, hindi namin priority yan. O higit mo pa. Ang gobyerno dapat nakikinig sa constituent kasi tayo ang higit na makapangyarihan dyan. And to the credit of the previous administration, hindi nila pinilit. Despite the fact na ito'y aral na aral, mga dalubhasa sa konstitusyon ang talagang gumalaw. No? Ito, in this particular case, yun nga, wala na nga ang information, meron pang nakulapulan pa ito ng napakaraming kontrobersya. No? Kaya kung talagang ako, sabi ko nga, from the beginning, no, I have nothing against revising or amending the Constitution because I have to be consistent. In 1987, kami nila Senator Juan Ponce Enrile, sila Dick Gordon, sila Kit Tatad, we were against the ratification of the 1987 Constitution because we saw some loopholes, no? Kaya lang, we have to respect the decision of the madlang people, ang decision ng taong bayan noon, in a plebiscite, inaprubahan. So, tanggap natin yan, no? Ganyan ang demokrasya. Ngayon, ang problema, hindi pwedeng nagmamadali o paiikutan ang saligang batas eh. Gagawa ka ng pagsusog, pero gusto mong paikutan yung mismong saligang batas na gusto mong baguhin. For as long as the Constitution is there, respetuhin mo yan. Ngayon,
pag in the appreciation of the Constitution, ang titingnan mo palagi ano bang intensyon ng mga gumawa o nagpanday ng saligang batas. Hindi yung kung ano ang interpretasyon mo ngayon. Ang importanteng interpretasyon nung gumawa. Sila, yun nga, sila Ascuna, sila Bunsod, sila, anong pangalan nito? Sila Father yung sa Ateneo, Bernas. Yan ang mga, titingnan mo ngayon yung record, yung proceedings noon. Nung bang pinag-uusapan yung Constituent Assembly, ano bang intensyon nila? Ano bang gusto nila? Ano bang pakay nila? Doon ka ngayon sasandal. Hindi yung kung anong... Hindi, ganitong naisip namin sa batasan eh. Tapos, ang problema, ito nga, paano tayo magkakaayos? Inaaway ng mga congressman yung mga senador. Yung senador naman, inaaway yung mga congressman. Ay patay tayo riyan. And isa pa sa magiging usapin, nabanggit mo na kanina yung plebisito. Para sa iyo, Sir Jay, mas mainam ba na isabay ito sa halalan? Kasi ang isa pa sa mga tinitingnan din ng mga critic is baka overloaded ng impormasyon yung taong bayan, ng mga botante, kasi mag-iisip sila sino yung iboboto nila. Baka hindi tama yung kanilang desisyon pag isinabay doon yung sa pagbabago ng konstitusyon o yung plebisito para doon. Why not i-separate para talagang ito lang ang paghahandaan ng taong bayan. Though, malaki yung pondo na gugugulin, pero di ba naisingit nga nila yung sa AKAP na 26.7 billion pesos. Baka naman kakayanin din dito nila. Maglaan na lang din ng pondo para at least pulido yung kanilang kung ito nga ba ang pulso ng taong bayan. Kung iniisip mo sa governance kasi, ako'y 11 years din sa gobyerno, nagtrabaho. Ang unang priority mo riyan, pag tiningnan mo, sa bawat kilos yung gastos. Kasi unang-una pera ng taong bayan yan. Kung gagawa ka separately ng plebisito para lang tanungin yung isang question, gagastos ka ng over 12 billion pesos. Para mo tinatapon yung pera na pinaghirapan ng taong bayan para ibayad, no? Kaya ang ideal talaga is isama yan sa next election. Kung ano man yung sinusundan ng plebisito, ng gagawing plebisito, totally isang question lang naman yan eh. Sangayon ka ba na palitan ang umiiral na probisyon tungkol sa pagmamayari ng lupa ng mga dayuhan sa Pilipinas? Yun lang naman, kung yun ang isang question. Kasi yun ang kanilang sinabi, economic reform eh. Hindi naman lang pwedeng ilagay ngayon sa plebisito. Sangayon ka ba na buwagin ng Senado, isang unicameral na lang at mag-elect ng hindi pwede yung ganun eh. Mahalata na sila, no? So ang pwede lang ilagay talaga nila, kasi yun ang intention pagkakarinig ko kay Presidente Marcos, na economic provision ang babaguhin. So they cannot include in the plebiscite any other issue other than the intent of the President, no? Unless, of course, sabi nga, babaguhin nila yon, kalulusutan nila, paikutan nila. Jay, huling paksa na lang, sa nagdaang pong araw sa Cebu ay nagkaroon po ng maisog event sa Davao. Nandun po kayo, magkasama tayo doon, nag-cover at nakiusisa sa lahat po ng mga ganap. Nung nagdaang administrasyon, wala pong ganito ng mga kababayan natin. Usually, nung nagrarally noon, left organizations or left-leaning, ito talaga organic eh. Ito yung mga kababayan natin na nakikita yung mga pagkukulang at yung mga pangakong napako sa kasulukuyang administrasyon. Ngayon, palakas ng palakas ang dagundong at it could be possible mayroon ding ganoong leg dito po sa Luzon. Ano po nakikita ninyo, sir, sa larangan po ng political spectrum? Ang kahihinat na nito na nag-i-snowball po yung discontentment ng taong bayan sa ilang po mga pangako na hinahanap po ngayon ng mamamayang Pilipino sa kasulukuyang pamahalaan. Kasi ganito yan. Ang kampanya ng Unity Team, no, ni
DBM at saka ni Sara noon. And the whole team is continuance, di ba? Ipagpatuloy yung mga nasimulan magmula 2016, tama ba? 2016 hanggang 2022. So, ang tao na nalig na magtutuloy-tuloy ito. Magtutuloy-tuloy yung nasimulang kampanya laban sa bawal na gamot, kriminalidad, pag-aayos ng mga sakahan na sinimulan ng libreng patubig na wala ng bayad sa niya, pagpapatuloy ng mga paggagawa ng mga public transportation, no? North Rail, North-South Rail, Mindanao Rail, mga tulay, tulay sa Iloilo, Guimaras, patungong Bacolod, Davao City, papuntang Island Garden City of Samal, yung Bataan, hanggang Cavite, yung mga ganon. Umasa sila noon. Kasi yun ang sinabi ni Mr. Marcos noon eh. Itutuloy po natin lahat ng magandang nasimulan ni President Duterte. Di siyempre, rally lahat ng tao. Loyalista, DDS, lahat. Kasi nga, tuloy-tuloy. Sabi nga ng tao, nung bago mag-eleksyon, ay maganda ito. Magtutuloy-tuloy na talaga. Magkakaroon na ng mga superhighway, mag-aayos na yung mga airport, no, lahat. Magkakaroon ng food security. Ang problema, nahinto lahat ng project. Di ba? Nahinto lahat eh. So, continuation. Pagkatapos yung anong tawag nito, yung nagtuloy-tuloy yung importation. Can you imagine? Isa tayo sa 5 pinakamalakas na mag-produce ng palay, and yet, numero 1 tayo sa pag-i-smuggle. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!